In behalf ng Jesus Glorious Global Ministries, kami po ay bumabati sa inyo ng 19th anniversary ng Fire and Glory Team. Amen. Pati na yung Messiah Full Gospel International Council of the Philippines. Salamat po sa araw na ito. Salamat sa Panginoon. Salamat sa gagawin ng Panginoon. Papunta po kayo sa 20 years anniversary. Ang 20 po sa prophetic is freedom or release. Kaya yung may mga utang dito. Dahil kailangan release natin ng declaration ng freedom. Amen. Si Lord lang po yan. Kaya mahiya. Kasi ako po, sa kalawatan ng Panginoon to, marami po pinatulungan sa akin si Lord sa papilan. Ang dami nakabayad ng utang. Tawag dito. Tuturo ko po sa inyo ay prophetic. No? Marami hindi makaintindi ng prophetic eh. No? Kasi meron mga symbol to na number, meron itong mga revelation, meron itong prophecy. Kung di po tayo naturuan ng Panginoon dyan, wala po ako sasabihin sa inyo. Di po tayo nag-aaral sa Bible School, pero pinaturuan po tayo ng Lord na makapagturo na nag-aaral sa Bible School. Amen? So, bago lahat tayo manalangin, kami po ay nagpapasalamat, Ama, sa pangalan ni Jesus, napakabuti mo po sa amin. Dalangin po namin sa araw nito, sa oras nito, sa iyong Santong Espiritu, Panginoon, ang gumabay po sa amin, ang magturo sa pamagitan ng salita. Salamat sa mga revelation, salamat sa encouragement, salamat, Panginoon, na ikaw po mataas, maluwalhati, maparangalan sa lahat ng ito, O Diyos. Nagpupuri kami at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga, kung meron pang nanonood sa online, mahipo mo rin sila, O God. Sa lahat ng ito, nagpupuri kami patuloy, Panginoon, ng biyaya ng pagpapalay sumaamin at ang mga kapayagang sasabihin mo, Lord, ay magagaling lang po sa inyo. Magtimimo sa aming puso't isipan at aming po may pamuhay at aming po makuha, Panginoon, sa pamagitan ng pananampalataya. Sa lahat ng ito, salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ito po mga natin araling, Kingdom Authority to Breakthrough. No? Marami po din nakakaintindi ng kingdom. No? Sa kingdom po, nung tinuro ni Lord ang kingdom, pakinggan niyo mabuti ito, kasama na po ang prosperity doon. Kasama healing, kasama deliverance, kasama lahat dito, nakapaloob sa kingdom. No? Yun ho ang tinuro sa ating Lord. At ang pag-aaral natin ngayon ay salita ng Diyos. Amen. Next slide, please. God will display His word today. Amen. Ngayon, sensitive ka lang. Sabi mo, Lord, gusto ko maranasan. Gusto, turo ka ni Lord mamaya, i-prophesy ka ni Lord, tawag dito, basta importante, tawag dito, meron ka tayong makuha kay Lord. Jeremiah 1:12, then the Lord said to me, you have seen well, for I am ready to perform my word. Kung ano yung sinabi ni Lord sa iyo, ready na yon. Panginoon mo sasabihin ko sa inyo, tinuro sa akin ng Diyos to. No? Lahat ng sinasabi kong word na release ko sa tao na ginagamit kita, o mga lingkod ng Diyos na ginagamit niya, tapos na sa akin yun. Sa Spirit, meron time, may appointed time. No? Noong pong tinawag ako ng Panginoon, it takes 3.5 years bago ako nagpastor. Nung sinabi sa akin, Lord, magta-travel ka sa iba't ibang bansa, it takes 10 o 14 years. Pero tuloy-tuloy po. Nung sinabi ng Lord, pagtatayo kita ng church na ba ito, it takes 19 years. Piniliwanag sa akin ng Diyos, nung sinabi ko yun sa iyo, tapos na sa spiritual, makikita mo sa reality. So kung ano may i-release ni Lord ngayon, na nagrema sa puso mo, angkinin mo sa iyo yun. Amen? Kasi kung di natin angkinin, wala naman mangyayari sa atin. By faith lang po ito. No? O pag-aralan po natin ngayon. Next slide, please. In healing. Marami po tayo may sakit. May natake ng kaaway. Mas mo okay, natake ng kaaway. Hindi po tayo tinatawag dito na lahat tayo dito pwede atakihin. Kasi sa kinakain natin. Hello? Sa iniinom natin. Dito, sa pagpupuyat. Sa trabaho natin. Lahat na yan. So sabi ng Psalms 107 verse 20, He sent His word and healed them. Amen.
and deliver them from their destruction. Amen? Hindi po, kahit sino po ang lingkod ng Diyos, subject po diyan. Tawag dito. Kasi nga po, lalo lang, yung panahon na ito, yung climate change, tawag dito, wala na sinasanto yung climate change ngayon. Tawag dito, tayo na lang ang iningatan ng Diyos. Tuloy natin ito. The woman with an issue of blood for 12 years. Ito, pag-aralan natin ito. Mark 5:25. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years. Nabalitaan niya si Lord. Yung word. Si Lord ang word. Amen? Nabalitaan niya si Lord nagpapagaling. At sa pagbalitaan niya kay Lord, pwede ho ba dito tayo? Attention, wala mo ng wala mo ng cellphone ngayon. No? Kung meron kang kausap ngayon, dito ka muna makinig. Masaya lang po ako magturo kasi gusto ko matuto ang tao. Gusto ko yung tinuturo ko makuha. Amen? Sayang po yung oras ko dito. Tao dito. Huwag po kayo magagal kayo ma-open. Kasi gusto ko matuto ang tao. Nakinabang na po ako. Marami na nakinabang. Gusto kong makinabang kayo. Tao dito. At hindi biro-biro yung turo nito. Pinagpupuyatan po ito. Pinag-aaralan to. Tao dito. At hindi ko lang po tinuturo ito. Sa international, tinuturo ko ito. Tawag dito. No? So, itong babae na ito, sa loob ng dalawang taon, meron siyang sakit. Amen? So, kung babasahin natin ang Bible sa chapter, hindi nakasulat dyan eh. Tawag dito. Meron kayong Bible, pakibuksan nyo sa Mark chapter 5. Sabi po dito, so Jesus, sabi sa 24, went with him and great multitude followed him and thronged him. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years. Nag-suffer na siya ng 12 taon. Believe naman ako sa inyo. Wala kayong Bible. No? Ulit yung magagalit sa akin. Kailangan natin may uhaw sa Diyos. Hindi lang kayo dito magbabasa. Maging sa bahay. No. Ito po, encourage ko kayo. Hindi ako nag-aaral sa Bible School, nakatulad na nag-aaral sa Bible School. Pero dahil tinuruan ako ng Lord, makinig sa Kanya, nakapagturo ako doon sa may aaral sa Bible School. Marami po akong tinuruan ng mga theologian. Ang tawag sa kalit, tuyo na lugi, tuyo lugi. Tawag dito. No? Kasi, naniniwala akong tinawag tayo ng Diyos. 74 years old na po ako ngayon. Tawag dito. No? Maputi lang po yung buho ko, tawag dito. Ang dami ng pinagaling ng Diyos. Ang daming binuhay ng Diyos na patay. Tawag dito. Gusto ko maranak sa inyo. Kasi, hindi tayo tinawag ni Lord para umupulan. Hindi tayo tinawag ni Lord para makinig lang. Tinawag ni Lord para magamit ka ng Diyos. Amen? Yung buhay mo, ibigay mo na sa Diyos. Yung talent at gifting mo, ibigay mo na sa Diyos. Ito, nasa last days na tayo ngayon. Ano gagawin natin? Tawag dito. No? So, kinukwento ko lang po sa inyo itong babae na ito. Pero dahil din niya si Jesus nangangaral. Naniwala siya na pwede siyang gumaling. Amen? Ako po, lagi ako sa ospital. Hindi dahil may sakit. Lahat ng ospital dito sa Metro Manila, napasok ko po ito sa kalwatian ng Panginoon. Dahil hinahanap ko yung mga tao may sakit na hindi kaya ng doktor. Hello? Dahil binigyan tayo ng power na makapagpagaling. Pero ano din yung atake ng kaaway. Ano? Noong ako po ay na-ospital, nagtanong ako sa Diyos, ba't ako na-ospital? Ba't ako nagkasakit, Lord? Ako pumunta sa ospital, tanong ko na po kayo magagalit. Sinagot naman ako ng Diyos. This sickness is not unto death. This sickness is not unto death, sabi niya. But for the glory of God, that the Son of Jesus Christ, may glorify through it. Ano yung chinek-up ako ng doktor? Mismo yung doktor nagsabi sa akin, hindi ba kami umopera sa'yo? Opo, bakit? Wala pa natandaan na opera ka. Hello? Thank you, Lord, salamat po, sabi ko. Dito. Kasi, tawag dito, tinakpan ng Diyos in glory. Sabi ng mga doktor, nasira kami sa iyo. Tawag dito. No, sabi ko, si Lord lang po yun. Sabi ko, hindi ko rin alam eh. Sila nasagot sa akin ng Diyos, pero hindi ko sinabi sa kanya yun. Tawag dito. Pero dahil yung doktor ay metodista, tanong sa akin, ano ba ginagawa niyo sa church? Ano ba yung ginagawa niyo? Masaya ba kayo doon? Kasi malungkot kasi metodista.
sisirain ng Diyos yung mga aral ng doktor. Dito. Ito nga, 12 taon na eh. Hindi pala pagaling eh. Nakikinig lang siya kay Lord. Amen? Tingnan niyo yung susunod na slide. Manifestation of God's Word. Dapat minamanifest. Amen? Dine-demonstrate mo. Hello? Next slide, please. Proverbs 40:20-24. My son, give attention to my word. Ayan, makindo tayo. Incline your ear to my saying. Amen? Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are the life of those who find them, and health to all their flesh. Keep your heart with all diligence. For out of its spring the issue of life. Put away from you a deceitful mouth, and put perverse lips from you. Next slide, please. Pay attention to word. Itong babae, tawag dito, ulitin ko, nadinig lang niya. Si Lord ay nangangaral ng salita ng Diyos. At dahil wala siya pag-asa sa doktor, si Lord wala pag-asa niya. Amen? Dahil yung kinuwento ko sa inyo na 10.5 million sa isang hospital na tinagyan ng doktor after 3 months, wala na, pinauwi na, mamamatay na. Hindi naabot sa bahay. Tawag dito. Suddenly, yun naman, ganyan kay Lord. Suddenly, may suddenly kay Lord. Ano? Tumawag yung anak sa akin, galing ng Canada, kung pwede dalawin kay tatay. Tawag dito. At doon sa hospital, nakita ko lang nakahiga. Tapos sabi ko, Lord, nasa ICU. Ang daming nakasaksak na mga ano sa katawan. Iniwan ko na. Sabi ko, Lord, kung may plano kapatid, buhay mo lahat to. Ano lang ang play ko sa kanya kasi tulog eh. Tawag dito. So umuwi ako. After 2 weeks, tumawag naman yung anak. Umuwi na. Kasi nandun na sila sa ospital lahat. Umiiyak na. Pati yung mga kapatid, pati yung magulang niya. Tinanong ko sila, ano nangyari? Tawag dito, pinapauwi na, hindi na kami abot. Pati 2 kapatid. Sabi ko sa kanya, gusto mo mabuhay? Ilan ano. Gusto niyo mabuhay? Eh, pinapauwi na nga ako, di na ako sa bahay namin. Mga 2 kapatid, malungkot. Bilo mo, 10.5 million. Dito. Nung sinabi niya gusto niya mabuhay, Lord, gusto mo mabuhay, hindi ka mamamatay, mabubuhay ka in Jesus' name. Nabuhay ba yun? Nabuhay yun. Nakauwi. Hello? Eh, matindi ito. Sabi niya, gusto kong makita yung pastor na yun. Sa taga Batangas, di na layo, ano? Magpapakain ako. Isang baryo pinakain eh. Tawag dito. No? Magpapakain ako, sabi niya. Gusto kong papuntahin niyo dito yun. Tatawag kami ng pare. Ayoko ng pare. Maraming pastor. Ayoko ng pastor. Gusto ko yung pastor na yun. Bakit? Sinabi na lahat, mamamatay ako. Ilang sabi, mabubuhay ako. Kailangan mo yung declaration. Hello? Mapakita niyo diyan yan. No? Pay attention to His word. See, blank. Next slide, please. Ako, nawala. See, believe. Ayan. Kailangan maniwala ka. Amen. Hello? Kahit hindi mo nakita. Tawag dito. Yun ang, kasi si Thomas. Kay Thomas kasi, to see is to believe. Yeah. Kay Lord, to believe is to see. Amen. Kaya baliktarin natin. Next slide, please. Listen carefully. Dapat nakikinig ka. Kahit balita, ako po alam niyo yung style ko. Yung mga pinunta ko sa hospital, di ko naman kilala yung mga yun eh. Karami pinunta, bakit? Nadidinig ko namin nagkukwentuhan. Ano ba, seminar, magkukwentuhan kayong dalawa. Kasi pinag-uusapan yung may sakit sa inyo. Dala niyo ako. Tawag dito. Hello? Ganun po. Kasi kailangan makinig ka. Hello, dahil gamit ka ng Diyos eh. Isang abogado, pinuntahan namin niya sa Batasan. Hindi na makatayo. Hindi na makatayo. Bakit? May sakit sa balakang. O-operahin na. Tawag dito. 3 days na operahan. Eh, nagkukwento yung dalawa. Saan yung samahan niyo ako? Pinuntahan namin niya sa Batasan. Nakasusi. Sabi nung mga, baka kahit bahigal yan. Maganda kayo ng pambambu. Tawag dito. Pinapasok naman kami. Kaya maganda yung pambambu. Tawag dito. Pastor po kami. Pastor po ko. Excuse me, yung allergy, Jesus name.
Ala na yan, healed na kay Lord. Tapos itong babae na ito, nakahiga, tawag dito, balot na balot siya. Pwede kayo tumayo. Kaya hindi ako makatayo sabi niya, nahihirapan nga ako tumayo Abogado yon. Nung hinawa ko po yung lalaki ng kanya mas daliri, pumitik dito. Panikpala ako sa hagdan. Hindi na opera. Tawag dito. Hello? Kaya ako sinasabi sa inyo to, kailangan yung pananampalataya, meron kayo nito Kailangan madinig nyo kay Lord. Ako, malay ko, Beto. Tawag dito. No? Naging sukoy ako sa King's Court. Yan, sa Makati. Ang daming Chinese dyan. Tawag dito, yung makalakad. Tawag dito. Dyan yung mga pinagaling ni Lord. Na isang 30 years old na babae. 7 years pa lang siya, hindi na siya makatayo ng normal. Nung hinawakan ko yung, ewan ko, ano ba meron doon sa lalaki naman yan? Pag hinawakan mo, pumipitik, tumatayo, nawawala yung sakit. Tawag dito. Kaya naging suki po ako dyan, tawag dito. Marurunong yung mga yan. Hindi madadaya yan. Bakit? Sila yung pinapagaling ng Diyos Na meron kayo nito. Hello. Tawag dito. Kung sabihin yung pastor lang, yung sabihin yung leader lang, lahat, sabi ng Bible, and this sign will follow those who believe. Amen. Alam niyo yung sign? Yung sign, hinahanap mo yung pag di makita Itong sign na ito, sumusunod sa iyo. Hello. Isang pastor po dyan sa More Than Conqueror. Dinemonstrate ko yung sign dyan. Samahan niyo ako, saan pumunta? Hanggang saan, ikot tayo dito, ikot. Sinasamahan ako, gano'n. Sabi naman, in this sign will follow those who believe No? Sandali ba? May prostate ako. Healed ka na, healed na kayo. Hindi, kasi check up ko lang. Yung pala, dumudugo na. Dumudugo, hindi siya kumikibo. Bukas to magpa-check up kayo, healed ka. Kinabukasan, first time na sa history, hanggang yun, hindi na dumugo. Kaya kung sinasabi sa inyo, listen carefully, makinig ka. Yung babae, nakinig lang Wala na siyang pag-asa Hindi naman si Lord ang turo sa kanya. Napakinggan na niya yun. Next slide, please. So, pumokus siya. Doon sa salita. Pumokus ka sa salita kay Lord. Kaya importante nagbabasa. Kasi may rema yan. Hello? Mamaya pag-usapan natin yung rema. Next slide, please. Do not lose your sight. No? Huwag mong aalisin yung paningin mo. Doon sa salita ng Diyos. Lord, sinabi mo. Ganon, paniwalaan mo. Kasi may rema nga Parang kausap lang si Lord. Lord, sabi mo, ha? Tao dito. No, sinabi na Lord, pagtatayo kami ng church na ba to? Wala naman naniwala Kasi walang pera. Dito. Pero may revelation ka. May natidinig ka. O paniniwalaan ko, hindi ko nakita. Hello? Ang ginamit nga sa akin, si Engineer Emmy, hindi ko makilala yan Tawag dito. Tumawag lang sa akin, history na. Tawag dito. No? Sabi ko, sino po ba kayo? Kinausap ako ni Lord. Bakit ko kayo kinausap ni Lord? Kasi nagtanong kay Lord, bakit po siya, Lord, na-prophesy kami magkaroon ng building, ba't siya wala? Ba't di mo siya iguhit? Ganun lang kasimple. Tinan mo yung kapalit. Makinig kayo mabuti, ha? Nagmikita kami yan doon sa Taytay. Because of your obedience, sabi ni Lord. Dahil ginuhit mo ng building si Lord, ito ang bibigyan ni Lord sa yung kapalit. Bibigyan ka Lord ng bagong lupa, tatayo mo ng 3-story building, tapos yung lahat ng sasakyan mo luma, papalitan Lord ng bago. Tawag dito. Ilan SUV niya? Ilan yung tinatawag na 3-story building? Tapos ilan dati engineer yung pitulan ngayon, umabot ng 30-40. Pinagpala because sumunod sa Lord. Amen? Hello. Kasama sa lahat ng turo yan. Next slide, please. Si Acts. Hello. Tawag dito. Nalaman mo, narinig mo, gawin mo. Tawag dito. Hello. Next slide, please. Keep it on your heart. Ano mo sa puso mo na, pwedeng gawin ng Diyos, hindi pwedeng hindi gagawin. Gagawin ni Lord sa iyo. Kaya kang pagaling, kaya kang buhayin yung patay. Hello, nakita ko na po ito. Hindi lang kinukwento ko sa inyo yan, taga Batangas. Tawag dito. Isang babae, tinatawag dito, nasisi pa nga ako ng binuhay. Kasi, nandun ako sa Santa Maria, Bulacan, tumawag, nagpe-pray ako doon sa kwarto, kasi,
Ay, bakit? Ano? Meron pong hinimatay. Hinimatay lang pa rin, bahala na kayo. Pray ako, nabahala joke dito. After 30 minutes, balik ulit. Kayo po gusto mag-pray ng pastor eh. Na ganun. Susunod na ako. Nakita ko hindi patay. Ang isang pasyente, pag umihina, wala na yan. Kahit sinong doktor magsabi, wala na. Dito. Sabi ko, natutulogin namin nyo. Niluluko mo kami, sabi ng mga anak. Hawak kasi itong pulso, hawak dito patay ito sasabihin mong natutulog. Dito, Panginoon, ano gagawin ko? Sabi ko, importante yung hearing. Amen? Nadinig ko, tanong mo ang pangalan. Alam ko na gagawin. Ano pangalan namin nyo? Ano na? Sa pangalan ni Jesus, inutusan, bumalik ka sa katawan ng babae ito. Life in the name of Jesus, bumalik ka. Wala. Huwag kang titigil. Kasi sa boxing ka titigil. Dito. May knockout kasi dito. Pero makakabawi ka. Tapos sabi ko sa kanya, dito, Lord, anong nangyari? Inulit ko ulit. Sa pangalan ni Jesus, inutusan kita, buhay, bumalik ka sa katawan ito. Maya-maya, tubig. Pinainom. Pambihira ka. Ang sarap ko na ito, pinabalik mo pa ako. Nasisi pa. Pero tutuwa yung mga anak. At nagkaroon revival doon. Amen? Hello? Hindi mo mararanasan kasi ang Diyos karanasan. Hindi sa religion. Amen? Next slide, please. She believes. Maniwala ka. Kaya tinuturo ko sa inyo, hearing. Importante makadinig. Hearing. Amen? Next slide, please. Declare it. May bibig kayo, may power ang bibig mo Life and death, sabi ng Bible, Proverbs 18:21. Nasa dulang dila mo yung kapangyarihan. Amen? Next slide, please. She speaks. Sabi niya, sa isip natin, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Hello? Isip pala yun. Amen? Hindi pa yung sinasabi. Lalo kung sasabihin mo. Tawag dito. Ako po, pag masela ng di ko sinasabi. Kailan daw nakipag-usap. Tawag dito. Pero pag di nadidinig, sasabihin ko. Tawag dito. No? Hello? Yeah. Ideklara mo. Sa ibibig na binigyan ni Lord sa iyo. Amen? Next slide, please. The word must be activated. Ayan. Tawag dito. Kailan ma-demonstrate. Kailan ma-activated. We need Rhema word. God's revelation. Amen? Maikli lang itong neto, pero malaman to pag naintindihan nyo. Mababago yung pananaw natin. Next slide, please. Matthew 14:22-20. Ito yung istorya na si Jesus, tawag dito, nandun sa boat, no? Tawag dito, yung disciples, Jesus naglalakad sa tubig. Sabi ng Bible, immediately, Jesus made his disciple get into the boat and go before him to the other side, while he sent the multitude away. And when he had sent the multitude away, he went up to the mountain by himself to pray. Now, when evening came, he was alone there. Sa istorya yan, susunod na istorya, nandoon na, naglalakad na si Lord sa tubig. Tawag dito. Ito matindi. No. Kapag si Lord tumawag, tawag dito, pag si Lord nagsalita, makinig ka. Kasi may mensahe. Hindi po ako pupunta dito, walang mensahe si Lord. No? Kayo makikinabang dito, nakinabang na po ako dito. Next slide, please. When you receive the word, do it. Hello? Next slide, please. Peter walks on the water. Hindi makakaroon si Peter na lumakad sa tubig, kundi siya sumunod. Ang dami doon, come! Sabi ni Peter, Lord, kayo ba yan? Come! Tawag dito. Ito po ang problema sa atin. Tawag dito. Pag meron sinasabi sa atin si Lord, minsan duda tayo. Baka ako lang. Kada, yun, meron sa akin isang babae, manager to, ng malaking kumpanya. Paano ba natitindig ang Diyos? Ba't ba ang dali mo kausap ang Diyos? Ba't kami parang nahirapan kami? Hindi. Ano yung naalala niyo? Reputasyon. Kasi inisip mo, baka ako magkamali. Aral. Baka mapintasan. Dito. Kasi inaalala natin sa sarili natin. Si Lord walang reputasyon . Hello?
Kasi bara-baralan ako, wala akong inintindi. Hindi mo ako nag-aaral na pakiram ko sa inyo. Tawag dito. No? Pero pinatulan ako ng Diyos. Hello? Tawag dito. Hindi ka makakaranas ng tinatawag dito ng tinatakapangyarihan ng Diyos. Hello? Sister, tinatawag ni Maricel. Kilala niyo yan, di ba? Tagal-tagal na. Naalala mo na dito sa aeroplano papuntang Israel? Giniginaw yan. Dadaanan ko gano'n ko ng CR. Kumusta ka? Malamig. Hintay yung pagbaba natin. Sa kanya. Tawag dito. Nakatungkod pa siya noon. Tawag dito. Hello? Tawag dito. Pagka-pray, tinanggal yung tukod, naglakad. 12 araw, walang saklay. Umakit pa ng bundok. Hello? Tawag dito. Hindi ka makakaranas kung wala kang pagsunod. Tawag dito. Kasi ang Diyos, karanasan siya. Hindi mahirap kausap ang Diyos. May tumawag sa akin isang mayaman. Milyonaryo to, ha? Pwede ba pag-pray mo kami? Alas 8 tumawag. Pwede ba alas 12 malaman yung sagot? May ganyan, may mga may oras pa. Sabi ko, ganito, pwede bang... sige, pray ako. Hindi nag-pray ako kay Lord. Alas 10 na, sumagot na si Lord. Hindi, tumawag na ako. Ano sabi? Ang dali naman. Nagulat pa. Hindi naman kahirap kausap. Si Lord, di ba hirap kausap? Minsan binibiro ko yung mga yan tumatawag. Ba't di kayo Prophet Shadow tumawag? Ba't dito kayo tawag ng tawag? Ang gano'n tawag ito. No? Ginagawa kang bolang kristal. Tawag dito. Doon po sa, Canada, may isang pastor pong kaibigan ko doon. Papunta ako Italy noon. Kuya, tawag sa akin noon. O ba, tatawag ka? Pero pray ako sa'yo. Papunta akong airport, paalis na ako. Miss call mo ako doon sa Italy, ha? Sabi, papunta ako Italy, sabi gano'n. Meron mo ko number sa'yo. After 2 days, miss call ako. Ano ba problema mo? Sabi kong gano'n, tawag dito. Bibili ko ng mansion. Tawag dito. Mansion? May bahay ka na, naprophesy na kita may bahay. Investment, sabi ni Lord. Tawag dito. Ano problema mo? Wala akong pera. Ito, makinig kayo mabuti. Lahat ng problema nyo, isang isda lang yan. Dahil sinasabi. Yung isda, tao yun, di isda yun, ha? Tawag dito. Meron isang pastor sa Bulacan, hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Bishop na isda Kasi meron silang business, kailangan ng puhunan. Isang isda lang problema mo dyan. Tawag dito. Ngayon naintindihan niya. Na-contact niya yung UFC. Lahat na ng UFC sila gumagawa ng bag. Bishop, naintindihan ko na yung isang isda sinasabi mo. Tawag dito. No? Punta tayo dito sa dito sa Canada. Magkano kailangan mo? Akala ko ako bibigay. Tawag dito. $185 Canadian. Liit. Liit. Nakakumpera sabi niya Manalangin tayong dalawa sa telepono. Tangs. Magtatangs tayong dalawa. Pag sinabi ko stop, stop. Tapos, kung sino unang makita mong mukha, kay Pilipina foreigner, nandun yung pera mo. Ganon. Nandun yung pera mo sa kanya. So, tangs kami. Tangs. O, stop. O, nakakita ka ba? Oo, kuya. Punta mo na. Pilipino. Ibig sabihin, may pera kaya yun? Usapan natin kung sino makita mo mukha. Hindi importante kung may pera, wala. Puntahan mo sa kanya. Pinuntahan niya, piniliwanag niya, 185 Canadian binigay siya. Alam niyo kung sino yung Pilipino yun? Kung mapunta kayo sa Canada, may Torre doon, di ba, sa Toronto. Torre. Makita sa, sa mga yun ay, at tinatawag ditong restaurant. Revolving yun. Kaya alam ko, nakakain ako doon. Dito. Manager yung Pilipino yun doon. Member ng church nila. Yun ang pinakita ni Lord. Yun ang nagbigay sa kanya ng $185 Canadian. Amen? Nakuha niya yung mansion. Natira ho ako doon, kaya alam ko. Tawag dito. 2-story building. Sabi ko, laki naman to. Sabi ko, eto pa matindi. Nung binubuksan na, kuya, walang laman. Ano ka ba naman? Sabi ko, mansion yung binigay. Naman pa iniisip mo. Ano ka ba? Sabi ko, pastor ka pa naman. Sabi gano'n, tayo dito. Isipin nyo, ang pastor niya, si John Arnott, ng Toronto Airport.
ba't di ka pa kay John Arnott ako tinatawagan mo? Ginagin ko mga iyan tayo dito eh. No? Kasi, mga kapatid, may nakukuha yung mga iyan. Hindi ka tatawagan yan, hindi ka pupuntahan yan. Yung mga kandidato, nagpupunta sa amin yan. Mananalo ba kami? Malay ko sa inyo. Gagawin ko talaga bolang kristal eh. Tawag ito. So, hindi ka makaranas ng mga iyan kung hindi ka tatanggapin yung mga nakukuha mo kay Lord. Next slide, please. Step out of your boat o comfort zone. No? Kayo papunta sa tawag dito. Alam niyo ba, sino rito yung 40 years old dito? Kaya maya. Magpo-40. 40. Alam niyo ba yung sabihin ng 40? Transition. Hello? Pag naintindihan niyo yung 40 na yan, tawag dito, meron isang, tawag dito? Laki ito tawag dito. Taga-Dubai ito. Sabi ng asawa, pakipray mo nga yung asawa ko, magpo-40 na eh. Kailan? Ganun. Transition yan, sabi ko. Magpapastor yung asawa mo. Sabi ko, nakuha kay Lord. Sabi ko ganun, tawag dito. Ngayon, pastor siya ngayon. Tawag dito. Ano yung 40? 40 years sa ilang. Pagkatapos, new beginning. Hello? 40 years, tawag dito, 40 days na ulan. 40 days na tinatawag na fasting si Lord. Pagkatapos, ministry. Kaya may ibig sabihin ng mga numero. Hello? Pag naintindihan mo yan, kapatid, may transition gagawin si Lord sa iyo. Tawag dito. So, next slide, please. Peter stepped out of the boat. Kung may pinapagawa sa'yo si Lord, huwag kang matakot. Huwag kang tinatawag dito. Meron siyang pastor rin sa Dubai. Nakipag-uusap saan. Naku, kung magpo-full time ka kay Lord. Saan ganun? Tawag dito. Bago mo gawin niya, magpinagawa kay Lord. Tapos sabi mo sa asawa mo, baka hindi ka maintindihan ang asawa mo. Tawag dito. Ito po, hindi siya maintindihan ng member niya. Yung asawa siya, naintindihan niya ang asawa niya. Sabi ng member niya, ba't siya magpo-full time? Siyempre yung mga, ito po ang problema sa mga member. Pag di nyo alam yung pinagagawa ng Lord sa pastor nyo. Tawag dito. Magsasalita ka hindi maganda. May isang pastor po dito akong tinatatayan. Sabi ko doon sa pastor, parang nakuha ko, yung sasakay mo kalbo na. Sabi ko sa kanya, baka ma-aksidente ka dyan. Sabi ko gano'n. Sabi dito, wala magbigay sa kanya, sige ako bibigay sa iyo. Sabi sa kanya. Eto, pangalawa, nung ginagamit siya si Lord, nasunog yung sasakyan. Yung una nasira, pangalawa nasunog. Kinausap ko yung mga leader, baka naman yung pastor niyo hindi po kayo Lord, bigyan yung sasakyan. Sabi yung gano'n, tawag dito. Nag-meeting sila ngayon. Pero sabi ng isang elder niya, dapat ang pastor naglalakad. Patay, sabi ko. Dapat, ikaw binibigyan namin ng 20 mil, kulang pa ba sa iyo? Sino? Nagsumo sa akin yung pastor, huwag ka na alisin ni Lord yan. Sibakin ni Lord yan. Hindi member yan, sabi ko ganyan, hindi leader yan. Kaya yung pastor, pag ina-ordain yan, nasa kayo, nakaikot kayo para suportahan. Iyan, ang trabaho ng mga leader, suportahan, itadyakan. Dito. Nangyari, tawag dito, nanghinayang, inalis si Lord. Tawag dito. Binigyan pa rin siya sa akin ng mga leader. Hello? Kailan? Sinibak na siya ni Lord. Tawag dito. Ang dami pa ng prophecy nakuha yun. Tawag dito. No? So, kung may pinapagawa si Lord, tawag dito, pastor niyo may trabaho. Tawag dito. Hindi ko lang, may binigyan kang love gift. Sabi ko doon sa pastor, doon sa Dubai, kahit ang pastor nagtatawag, bigyan yung love gift yan. Kasi pastor yan, tinawag ni Lord yan. Tawag dito. No? Huwag tayo manghinayang. Hello, the more bine-bless mo yung lingkod na yun, the more be-bless ka ni Lord. Next slide, please. When Jesus say, come, obey. Ano? Peter, next slide, please. Peter experienced supernatural. Hindi ka makakaroon ng supernatural kung hindi ka susunod. Tawag dito. No? Ano ba gusto mo? Supernatural, natural. Natural ito. Natural tayo dito. Ano ba yung supernatural? Yung, ano ba tawag dito? Mga himala, mga miracle, tawag dito, no? Na, ito po kalabis ako na sabihin sa inyo. Isipin nyo yung manager ng bangko, nautusan ko yan. Manager ng bangko yan, tawag dito. Uupo lang ako sa harapan niya, siya na bahala lahat eh, tawag dito.
Kahit hindi ako mag-withdraw, mapapag-withdraw tuloy ako eh. Mag-withdraw kayo. Sige na nga ako. Sige na. Para lang may magawa siya. Nakaupo lang siya eh. Sabi dito. No? Mga kapatid, ang ganda ng pagpapala ng Diyos sa atin. Nami-miss natin yan. Tawag dito. Sa dami pong naranasan ko, supernatural manifestation. Alam ko, salamat Lord, salamat. Sabi dito. Kaya sinasabi ko sa inyo, napaka-importante yung babasa ng Bible. May pinabasa sa akin si Lord, tawag dito, noong 1987. Ay, 1987. Take note, 87 na born again. Tinandaan ko yung word na yun. Vintage. In vintage, sabi niya, ito, pag dumating sa ito, hindi ka na maubusan. Pinabasa sa akin yung Bible na yun. Nakalagay doon, yung lumang kinamalig, hindi pa naubos, may patitig bago. Ano kaya ang kinamalig nito? Lagi ko pag-pray kay Lord yun. Naintindihan ko na ngayon. Bangko pala. Kamalig. Hello? Hindi nga lang word na kamalig. Tawag dito. Pero may revelation nga kay Lord. Tawag dito. Nakakalungkot doon sa iba. Ayaw maniwala. Tawag dito. Kaya nahihirapan. Alam niyo, ba't maraming pastor nahihirapan sa buhay? Tawag dito. Hindi man makinig. Ako po naging puno ko na makinig kay Lord eh. Tawag dito. Kasi ang pita sa akin, wala kang aral, wala kang humiletics. Hindi ko aral lang yun. Sabi ko sa kanila, ano ba, gagawin ko. Tawag dito. Pero naranasan ko po yung supernatural manifestation. Sipi mo, ako na hospital, kahit saan ko siya, wala akong binayaran. Hindi ko pa natutuwa doon. Ito matindi. Yung doktor nag-opera sa akin, binigyan pa ako ng 15,000 love gift. Ano ito? Love gift ko sa'yo. Nung nakakwento ko sa mga pastor, gusto namin yan. Akala nyo madali ma-opera. Sa kanila. Nakatingin pala kasi 15,000. Ganun. Sipi mo, saan ka naman nakakita noon? Tawag dito. Ito pa matindi, ino-opera na ako. Ingatan natin yung lingkod ng Diyos na ito. Sino ba yan? Sabi ganun. Lingkod ng Diyos to. Baka masaling natin, mayari tayo kay Lord. Natakot yung doktor sa... Natakot yung doktor. Kaya binigyan ako ng 15,000 love gift. Dapat may kwento kayo eh. Kaya Lord, marami kasi, ano si Lord, kwento sa buhay. Hello? Next slide, please. Do not afraid to get out or to step up of the boat. Pag inutusan ka ni Lord, pag pinapagawa sa Lord, kahit di mo maintindihan, sundin mo. Hindi ka naman papahamak ng Diyos eh. Hello? Next slide, please. Save ka naman ni Lord. Ito, hindi ko malimutan sinabi ng asawa ko. Sa sobrang masunurin mo sa Diyos, kahit may balon, tatalong ka. Bahala siya maglagay ng takip. Ganun, kami lang po, bahala na siya. Dito. Suicide ka kay Lord. Ba't mapabaya ka ba ng Diyos? Isipin mo, sinubo kami ni Lord for almost 9 years. 4 na taon yung kato. 5 taon yung ibig. Pinabayaan ba kami ng Diyos? Hindi. Tawag dito. Sumunod ka, hindi ka maintindihan ng tao. Tawag dito. But sinuko mo yung tindahan. Na may alak sigarilyo. Hinaya yung mga tao. Hello. Yung panapagsubok ng Lord yun. Tawag dito. Sabi ko sa miss ko, kung binigyan tayo ng Lord ng grocery, tapos yung tricycle natin na siguro naman ginawa ng 5 jeep, at yung bahay natin ginawa ng 3-story building, born again natin ang kapitbahay natin. But, nakatingin sa ano material. Pero makita nila, to God be the glory, no? Hanggang ngayon, wala po kaming alak at sigarilyo. Pero may tindahan. Mas marami pa naman. Amen. Yan lang. Lumabas ha. Next slide, please. We serve the God of supernatural. Gusto natin makaranas natin. Ito, sabi ko, ganda-ganda ng ano, parang ayaw na lumabas dito, Lord. Sa ganda, tawag dito. No? Receive it by faith. Bara nasa mo, hindi ka makakaranas kung hindi mo ka mananampalataya. Tawag dito. Isipin nyo, ako po, 24 years na nag-abroad. Hindi man ako binigyan ng church. Hello, 24 years
Ako nag-abroad. Tawag dito. Saan ako ng pera dyan? Tawag dito. Ngayon, papunta naman po ako ng Dubai. Kagaling ko lang po noong Mayo. Babalik ulit ako. Tawag dito. May invitation sa Amerika. May invitation sa Canada. Hindi ka naman nag-English. Hello? Ba't kinukuha ka? Oh, yun ang tanongin nyo. Ano ginagawa ko doon? Nagtuturo. Hindi naman namamasyal. Tawag dito. Misa 3 buwan ako doon. Ngayon, 2 linggo lang hiningi ko eh. Kasi dami ho dito. Dami rin nagpapaturo dito. Tawag dito. No? Ako lang po tumatanggi. Tawag dito. Kasi, tawag dito, kailangan ko rin yung kalusugan ko. Hindi na dati. Na ikaw eh, tawag dito. Pero 74, magsabing 74 na ako eh. Umakit nga ako, sabi, Pastor, ang bilis yung maglakad. Ang bilis yung maglakad. Tawag ganun. Normal sa akin to. Tawag dito. No? Ang problema ko lang po sa akin, sa ubo. Pero yung kahit ako may sinat, pinapaligo ko lang yan. Tawag dito. No? Hindi ko pinapansin yung tawag dito. So, kailangan mag-ingat ako dahil may edad na rin ako at hindi na yung kinakain ko yung pare-pareho. Hello? So, kung gusto maranasan supernatural, pananampalataya. Amen? Kasi lahat tayo may faith, hindi lang pare-pareho. Ako, pag tinignan ko ang tao, hindi ko titignan may sakit, titignan ko magaling. At pag nagpupunta ako sa ospital, nakita ko nakiga, kinakausap ko. Ganito sinasabi ko, isipin lang ha, yung dating ginagawa mo. Nakaupo ka, nagsusulat ka, o nagtatrabaho ka, isipin mo yun. May nagbabal sa'yo, may ibig sa'yo, may nagpo-protect sa'yo. Ini-encourage yung tao, payaman na siya, wala nang pag-asa yan. Hindi ganoon, tawag dito. Alam mo yung mga doktor, tatapatin ko kayo. Ang mga doktor, pag wala na siya, sasabihin, wala tayong magagawa. Indami na lang sa akin yan eh. Tawag dito. Kasi maraming kilalang doktor. At sinabi nila sa akin, hindi abogado mayabang kami mga doktor. Pinipilit namin yung mali. Hello? Tawag dito. Katulad nga ako niyan, punta ako ng doktor, naresitahan ako ng mali. Nung sinabi ko sa kanya, ba't ako kinati, ba't ako ganito? Hindi, okay lang. Hindi, okay. Sabi ko ganun. Tawag dito. Hindi ako ala kung sabi ko ganun. Hindi marunong tumanggap ng mali. Tawag dito. No? Kaya, di ba, bisan, namamatay yung mga pasyente. Naiwan sa katawan. Tawag dito. No? Walang umamin. Tawag dito. Kasi, sila yun. Tawag dito. Akala ko abogado. Sila pala. Tawag dito. Hello. Next slide, please. Unexpected breakthrough. Ayan. Paano yun? Ito maganda itong yung story nito eh. Madaming kwento sa Bible eh. Luke 5:2-6. And so, two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Si Lord nado doon. Then he got into the one of the boats, which was Simon. Pumunta siya doon, tawag dito. And asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the multitude from the boat. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Negative na si tawag dito. Nevertheless, at your word, I will let them down the net. And when they had done this, caught great multitude of fish, and their net was breaking. Halos lumubog na, masira yung net dahil sa dami ng inani. Ano pinapakita ni Lord dito? Pag si Lord, kung may gawain sa bahay niyo na Bible study, paggamit na kayo. Ako lang sasabi sa inyo. Kasi iyon, boat ni Simon yun. Tinapakan lang ni Lord. Hello? Tapos, tawag dito, kung ikaw may gawain sa bahay nyo, paggamit ka. Ako nasasabi sa iyo, tawag dito, hindi ka matutuyuan. Tawag dito. Kasi ang pinapasok mo, si Lord. Tawag dito. No? Then, sabi niya, launch unto the deep and let down your nets catch. Ito no si Peter, dahil hindi sa sanay, ang isda, pero sanay siyang walang huli, okay lang. Pero kay Lord, di pwede. Amen?
Si Lord kasi, tawag dito, bilang anak ka, tawag dito, hindi pwede hindi ka magpalain. Hindi ka pwede hindi ka pagalingin. Hindi pwede hindi masenso ang buhay mo. Kasi sa kingdom, pangkaraniwan lang pinagpapala, pangkaraniwan lang yung pinapagaling, pangkaraniwan lang. Bakit? Supernatural nga Diyos natin eh. Tawag dito, no? And then, next slide please. If God asks you something to give, do it. Kung ikaw ang hinihipo ni Lord, magamit, tawag dito, para sa gawain ng Panginoon, ay kapatid, manda ka sa blessing. Amen. Ay, ayaw nyo? Amen. Pwede ba kwento yung, yung sa inyo? Si Sister Gina, tumawag po sa akin to. Tawag dito. Sabi niya, Bishop, pwede mo pray? May bibili lang kaming lupa. Sa lugar? Quezon City. Kano halaga? Milyon. 230 million. Uy, parang kami bibili ng puto. Sabi ko gano'n. Sabi ko, no? Alam niyo ako, tinitingnan ko po sila mag-asawa. Simple lang. Wala akong makita magandang magarbong damit, magarbong relo, magandang tawag dito. Pero magarbo sila kay Lord. Kay Lord sila magarbo. Amen. Hindi, sabi ko sa kanya, tawag dito, gusto niya, magkano ba tawad mo? Nasa 150 noon tawag dito. Sabi ko sa kanya, ganito na lang, punta kayo doon sa lupa, magdala ka ng intercessor, magdala kayo ng langis, manalangin kayo. Mag-worship kayo kung ano yung madirig nyo kay Lord. Hindi yung gusto mo, hindi gusto ni may-ari, yung gusto ni Lord. Hello? Kasi kung sa may-ari, hindi papayag. Tawag dito. Matatalo siya. Yan yung gusto ni Lord. Hindi mo gusto, hindi gusto may-ari, gusto ni Lord. Amen? So, pagdating na doon, nag-worship sila, naka-receive sila. Tawag dito. Pero, merong broker. Tawag dito. So, pray lang. Sige, pray ko kayo. Pray lang kayo. Pray. Noong nasa Davao ako, tumawag ulit siya. Bishop, baka di namin bili na. O bakit? Nanaginip kasi si, mister ko, Brother Raymond. Ano pa naghinip? Nakasakay sa limousine. O ngayon, mabilis ang takbo. May driver. O ngayon, si Brother Raymond, nasa likod. Katabi si Biden. Biden? Ba't nasingit si Biden dyan? Sabi ko gano'n. Sabi dito, hindi namin maintindihan ang interpretation kung bakit si Biden nandun. Sige, pray ko kay Lord. Sabi gano'n. So sabi ni Lord, eto, mabilis yung sasakyan, yung sasakyan, limousine, symbolize ng lupa. Mahal yung limousine. Yung driver, yun ang broker. Sabi ko, ngayon si Biden, iyon may authority, yun may ari. No? Ngayon, sabi mo, sa pagmadali mo sa sasakyan, biglang huminto, nasa likod na ngayon, pati driver sa pagitan, na asawa mo at sa ni Biden. Kasi siya yung broker. Hello? Namamagitan. Bakit nangyayari si Biden? Lugi. Bakit? Di sa presyong gusto niya Hello? Kung i-interpret mo, para mahirap Pero si Lord lang. Tawag dito. Pwede ba mag-release ang word? Because of the purity of your heart, because of the simplicity ng puso nyo, sabi ni Lord, hindi kayo tinatawag ditong yung masalita, hindi kayo, pero doon kayo sa kilos, doon sa inyo nakikita, doon sa inyo nadadama, sabi ni Lord. Because of that, sabi ng Panginoon, in blessing, I will bless you. Exceedingly abundantly, beyond your expectation, imagination, and thinking, because God is able to give, because there is power work in you, the Holy Spirit. Panginoon, doon sa puso nila, na pinakita mo, Panginoon, gawin mo nga po, God, yung mga pangako mo sa kanila, natatayo yung building na yan, Panginoon, alinsunod siya yung panukala, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Maging business sila, Panginoon. Salamat sa pagpapala. Salamat sa lahat ng era ng kanilang buhay, Panginoon. I bless them, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, na maganap ito, Panginoon. Lord, minamadali mo lahat ng bagay. Dahil malapit ka dumating, Panginoon. Gusto mo maranasan na yung mga pagpapala, Panginoon, na higit pa
na pagpapala para makatulong sa ibang tao. Thank you, Lord, sa blessing, pagpapala at pag-iingat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. I see promotion sa iyo. Hindi ko alam kung anong klaseng promotion. Let the promotion be upon you in the name of Jesus. Hallelujah. Sa iyong trabaho, exceedingly abundantly. In Jesus' name, I pray also. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. If God asks you something to give, do it. Nung hiningi sa amin ng Lord yung alak at sigarilyo, hindi ko alam ito gagawin ng Diyos sa buhay ko. Hal dito. Mas matindi yung kapalit. No? Isipin nyo, ngayon po, pabalik-balik ako sa abroad. Ano na, puro ang tatawag dito, business class. Natutulog na lang ako sa plano. Tawag dito. Pag pumunta po ako ng abroad, 12 kilo lang dala ko. Damit. Pag uwi ko, 60 na. 2 maleta. Ano gagawin ko? Hindi ka naman nanghihingi. Tawag dito. Binibigay yun. At hindi mo pwedeng ipasok yun. Kasi, at tinatawag dito sa first class o tinatawag dito business class, 40 kilo lang. Pero ako po, nag-uwi ako ng 60 plus. Sabi ko, Lord, salamat po. Tawag dito. Biyaya lang ng Diyos. If God asks you something to give, bigay mo. Hindi mo maunahan ng Diyos. Diyos yan eh. Siya may ano langit at lupa. Next slide, please. Think positive. Huwag kang do not think negatively. Huwag mo isipin, mangyayari. Alam mo yung pinapagawa ng bahay, yung pangalan doon, yung church, wala naman walang tatayuin eh. Kasi wala naman pera. Alam nila walang pera eh. Tawag dito. Pero may revelation ka eh. Meron ka nadidinig na kung ano gagawin. Sabi ko, Lord, saan kami kuha ng pera? Wala kang pera. Sabi ko, Lord, na gano'n. Pinakita sa akin yung mundo. Pinakita sa akin yung aeroplano. Pinakita sa akin yung kasi ng pera. Pinadrawing ko sa papel at inutusan ko yon. Sasakay ko sa aeroplano ito, pupunta ko sa iba't ibang bansa, hakutin ko lahat ng pera kalagay dito. Gano'n. Mula sa wala. Papel. Mula sa papel. Luke 17:6, if you have faith like a small mustard seed, and you will say to this mulberry tree, take note, ano ba pinuproduce ng puno? Papel. Pera, furniture, medicine. Diyan galing yan. Hello. Dapat may revelation ka. Dapat may nadinig ka. Pinatulan ako ng Diyos dyan. Hello. Lord, maraming po salamat, sabi ko. Tatanga sila, sana kumuha ng pera eh. May bangko ako dun. Pag marunong ka mag-deposito. Kasi nung ako una ma-born again ako, una nadinig ko, ang tithe sa akin. Yun. Pangalawa, kaya mo bang isuko yung alak sa tindahan mo? Very gentle. Hindi ako pinilit ng Diyos. Pero sino magsasabi? Gaganituhin ka ng Diyos. Amen. Next slide, please. Declare that this year is your breakthrough. Angkinin mo. Hello. Na merong promotion, may increase, may blessing. Oh, meron akong nakuha pa. Meron ditong, hindi ko alam kung magpapatayo ka ba ng bahay, nagpe-pray ka ng bahay, hallelujah, sino ka man nagpe-pray ng bahay, sabi mo, hanap ko ng pera. Angkinin mo na ito, ha? Hindi ko alam kung sino ito. So, kaya nagpapagawa. Oh, thank you. Salama mahanda, radeyero makondoro, kunda mahanda. Panginoon, sino man siya nagpe-pray, sino man siya nagde-desire na magkaroon ng sariling bahay, Panginoon, bibili, mababayaran, o paggawa, Panginoon, salamat po, Panginoon. I see also the condominium. Panginoon, salamat po kung sino man nagpe-pray na ito, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ay, nakakita pa ako ng sasakyan. Kung sino nagpe-pray ng sasakyan, kumuha na kayo. Libre kayo, Lord. Libre, walang bayad. Sasaluhin mo lang. Hallelujah. Siya na bahala magbigay ng pambayad sa iyo. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Even business, Panginoon. Magbukas ka po ng bagong business sa kanila, Panginoon. Salamat sa bagong business, Panginoon. Nabubuksan mo sa kanila. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Next slide, please. Receive a maximum harvest of breakthrough. Pag sinabi maximum, walang ano, tawag dito. Hello? Walang limit. Hallelujah. Tawag dito. Nasa iyo lang yan, kapatid. Tawag dito. Praise God. Hallelujah.
Isipin mo na yung maximum, ano mo na yan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ito pa sa nakuha ko kay Lord. I see the word cancellation of debt. Kung meron dito, tinatawag dito, ulitin ko, 2020's release. Sa 20 years is release. Freedom. Tawag dito. Kami po, to God be the glory. Nung magtapat kami kay Lord, tawag dito, hanggang ngayon po, tinatawag dito, pre-debt kami. Naku, ito yung bangko. Sa loob ng isang buwan, 7 beses, 8 beses, 10 beses ako tinetextan. Ayaw kong tigilan. Tawag dito, tinutokso ko. Tawag dito. Wala, pupunta ka lang dito, pipirma ka lang, wala ka na yan. Tawag dito. Kaya ako na yung magbabayad yan eh. Ay nakatiwala ko, ako din magbabayad niya, sana ako libre. Tawag dito. No? Kasi kinausap ako ni Lord, 1989. Babayaran ko yung utang mo, kasi marami po nagkautang sa amin, hindi na nagbayad. Pero ka mangutang kahit kailan. Baka masilat ako doon. Tawag dito, kung papatulang ko yun. No? Sabi ko, Lord, salamat po, sabi ko. Tawag dito. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. I see also the word travel. Hindi ko lang sino nagpa-pray dito makapag-travel. Tawag dito. Libre kay Lord, mga kapatid. Hallelujah. I see the word Japan. Hallelujah. Tawag dito. Kung nagpe-pray ka ng Japan, hallelujah. Korea, tawag dito. Vietnam. Ay. Pero tanong eh, paano ka ba nakakakita? Ako po, madali po makakita, madali ako gumawa ng makita. Kung gusto ko makakita ng isang bagay, halimbawa, gusto ko makakita ng manok, dahil na sa akin yan. Kung gusto ko makakita ng sasabong, gano'n na sa akin yun, tawag dito. Para ako nanonood. Tawag dito. Pero ito, yung gusto ko yun, ha? Pero pag pumapatak na, kay Lord na yun. Na hindi ko iniisip. Na hindi ko nakikita, pero pumapatak kay Lord na yon. Kaya ang trabaho nyo, sumalulan. Wala kayong puhunan eh. Tawag dito eh. Amen? Tawag dito. So receive a maximum harvest of harvest. Ang dami pala nakalaan sa atin. Tawag dito, na pagpapala. So, next slide please. Ito yung symbol of numbers. Ayan. Tingnan nyo pa parang minister sa inyo ito. Next slide, please. John 21:11. Simon Peter went up and dragged the net to land, full of large fish, 153. And although there were so many, the net was not broken. Pero 153 na nakasulat. Tawag dito. Bigyan natin yan ng number. Tawag dito. Next slide, please. According to the Bible, prophetic number is one unique or unity, or first. 5 is grace. Amen? Third is resurrection. Tawag dito. Pag pinag-aralan natin, tawag dito, yung isda, makinig kayo mabuti ha, yung isda, wala sila mahuli magdamag. Di ba? Magdamag, walang mahuli. Mangisda si Peter, siyempre, marunong mangisda yan. Noong dumating si Lord, yung Creator, yung lumikha ng lahat ng bagay, nadinig ng isda. Hello? Yung isda mismo ang pumunta doon sa net. Ay, kunin nyo ito sa ano ha, tawag dito. Yung isda, nakinig doon sa may-ari na lumikha sa kanila. Hello? Mabuti pa yung isda, marunong makinig eh. Marunong sumunod. Ano? Hindi naman nahirapan sila. Lubog lang naman yung ano eh. Yung net eh. Ano? Wala naman din. Alam mo silang, at hindi matagal. Sandali lang. Hello? Kay Lord, alam naman natin yung one day kay Lord, 1,000 yan. 8,000, one day lang kay Lord yan. Pwedeng baligtarin Lord lahat yan. Na pwede kang i-promote ng Lord sa isang araw. Pwede kang i-bless ng Lord sa isang araw. Pwede bayaran ng Lord yung utang mo sa isang araw. Lahat na yan, pwede kay Lord yan. Hallelujah. Magtitiwala ka lang kay Lord. Hallelujah. So, because yung mga isda, niresurrect, umahon. Kumbaga sa ano, tawag dito, napunta sa net. Next slide, please. 1 plus 5 is 9. Speak of fruits of the Holy Spirit. Yun ang bunga, tawag dito, ng fruits. Amen? Next slide, please. 1 plus 5 is 6. 6 speaks of man. Nilikha ang tao ang araw. Amen? Tawag dito.
Next slide, please. 5 plus 3 is 8. Speak of new beginning. Ano yung gusto mong pasimulan ng Diyos na bagong bagay sa iyo? Hello? Hindi na salo. Lang dito. Ulitin ko. Ano yung gusto mong bagay na gawin ni Lord sa iyo? Hello? Nung binili niyo yung lupa, hindi ibig sabihin, binili niyo nakatiwangwang yun. Binili yung for a purpose. Tawag dito. Pero yung timing, tawag dito. No? Hindi pa pwedeng binigyan ni Lord, walang mangyayari. Binigyan ni Lord dahil may purpose. Amen? Ngayon, tinatawag dito, simple na naman kay Lord eh. Nung tinanong ako ni Lord sa mga tao, nung pinatugtog yung, Our God is so good, He's faithful and true. Our God is so good, He's faithful and true. He never changed, He's always the same. Our God is so good, our God is so good, He's faithful and true. Sabi ni Lord, kumakanta sila yun, sagutin mo. Anong sasagot ko, Lord? Buka mo bibig mo, kakanta. Ano ang gusto mo ibibigay sa'yo? Ayun. Ano ang gusto mo mangyayari sa'yo? Magsalita ka nga, kundi gawin sa'yo. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto mo mangyayari sa'yo? May nakita ko isang lalaki doon, hinila ko. Ano ang gusto mo? Papakanta. O, tuwan-tuwa siya. Amen. Nakita ko isang babae, hinila ko, ito gusto mo, sabi ni Lord. Ito. Amen! Sabi niya. Sabi ni babae, ayaw. Sabi ito. Walang ligawan yun. 4 na anak nila ngayon. Sabi ng babae, ayaw. Ayaw doon, 4 na anak. Pag si Lord ang nagbigay, hello? Ano nyo kumakanta na ako? Kung kayo sensitive, ang dami makukuha kay Lord. Prophetic nga. Sabi nung hindi ko tinuturo ng bishop na yan. Prophetic nga ito eh. Sasaluhin mo lang. Wala ka naman puhunan. Hello? Nung ako po nag-aatin ng mga conference, Lord, pengi no, pengi. Ako din, pengi. Dinala ako sa Toronto Airport. Nakita ko mga Signs and Wonders diyan. Tubog-tubog yung ipin dyan. Kita ko yung mga demonstration ng Signs and Wonders. Nakita ko lahat ng Man of God. Nando doon. Dito. Sabi ko, Lord, baka mo dinadala sa mga ito? May revival. Hello? Ako po, naniwala may gagawin na Lord sa Pilipinas eh. Sabi dito. Alam niyo ba ang mga foreigner nakatingin dito? Sila Cindy Jacob, sila pangalan nito, sila Benhin, sila si Morris Ruro, sila Jordan David, yung mga propeta nakatingin dito sa lahat. June 27, pumunta si Jacob. Nag-release ang word. Yung revival magsisimula dyan sa sa Davao. Wow, dito. Galing po kami ng Davao. Nagturo po ako doon ng hearing. Hindi ko alam tinuturuan ko mga may judge, may abogado, may doktor, may nurse, engineer, arkitekto. Sipin nyo, di ka nag-i-English, naniwala sa'yo. Hello? At may ginagawa ho ang Diyos ngayon doon. Tawag dito. Wala na si Kibuloy. Wala na magulo. Ito. Totoo po yun. Nung si Pastor Ernie Abella nandyan, walang Kibuloy. Pero nung sinara niya church, kung kailan si Pastor Ernie, nandun humingi ng tawad sa Body of Christ. Ditong nakaraang buwan lang. Tawag dito. Supposed to be, doon dapat kami kasi may bagyo. Pag galing ko ng Malaysia, na meron kami ticket, hindi po kami natuloy. Tawag dito. Pinakancel ko na. Pero imbitado po tayo doon. Kasi meron po doon isang prophetess na babae na ginagalang siya doon. Siguro gusto niya ako obserbahan kung hindi niya ako hinali. Tawag dito. Nagturo po 2 araw. Nung last day lumapit, can you pray for me? Hello? So, dinisan si Lord ng word. Tawag dito. So, merong gustong bagay na gustong bigay si Lord sa inyo na pasimula mo. Ano yung gusto mo na yun? Hello? Ikaw nahingi kay Lord. Di ba, 4 araw sila.
binagyo. Pagkatapos na nangyari doon, new beginning. Dahil wala, yung mga prophetic name yan tawag dito. No? Next slide, please. If you want breakthrough in your life, ministry, business, do not be afraid to walk with God and make some changes. Focus on the potential that God has given you. Lahat tayo may potential. Kapag ang potential natin hindi nagagamit, ang tawag niyang tulog. Yung soft drinks, dahil hindi mo binubuksan, tulog. Pero sa binubuksan mo yan, sumusubo. Ganon din yung Holy Spirit nakatira sa atin. Nang hindi mo ginagamit yan, ibig sabihin, hindi ka nakikinig. Wala. Potent tayo. Samantalang meron kang potensyal. At sa potensyal, may 5 resources. Physical resources. Ito yung si Pacquiao. Hello. Financial resources. O, kuha pa rin niya. Tawag dito. No? Physical, financial, tawag dito, ano pa? Yung material. Time resources. Pero, potential natin yan Tawag dito. Ako po, isipin nyo, 38 years na kami kay Lord, di pa ako na late. At sa abroad. Kaya ano sa akin tawag dito. Tawag dito. Kasi yung malam, ibigay ko kay Lord. Kasi nagtatrabaho ako sa Goodrich, lagi ako late. Nakita ko, walang umento. Tardiness pala yun. Tawag dito. Nung na-born again ako, ayoko na ito, Lord, sabi ko. Kailangan ko tinatawag dito, mabago. Tawag dito. So, kahit ako nasa abroad, halimbawa, ikaw yung driver ko, huwag mo akong sundin ng late, ha? Gusto ko maaga. Tawag dito. At yung pong mga driver ko, nag-interpret sa akin sa ginagamit na ngayon sa body of Christ. Hello? Sino yung mga interpreter yun? Tawag dito. Nakuha nila. Tawag dito. May nagtanong sa akin, paano ba makukuha yan? Ay, di ko nung kadali. Di ko rin alam Sabi ko, tawag dito. Ano ang sikreto? Babad. Babad lang kay Lord. Tawag dito. Laging sinasabi yun. Hindi sa puti, hindi sa decolor. Kay Lord. No? Hindi rin sa television. Tawag dito. No? If you want breakthrough in your life, ministry, business, do not be afraid to walk with God and make some changes. Kasi ba natatakot Tawag dito Nung sumunod kami sa Panginoon, hindi ko alam kung kakain pa kami na masarap, magbibis pa kami maganda at mapag-aaral ko pa yung mga ko sa magandang eskwelahan. Suicide Tawag dito. So, kaya lahat ng pintas, tinabot ko TANGA, GLGO, ganda-ganda buhay mo, hindi kayo kausap ko, hindi kayo nakatinig. Ngayon, kung meron kang pandinig kay Lord, meron kang pakiusap si Lord sa'yo, sundan mo si Diyos, ang Diyos. Siya bahala sa'yo. Siya magpapahala sa'yo. 38 years, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Binayaran yung mga utang namin, binigyan kami ng mga sasakyan, binigyan ng building, binigyan ng bahay. Hello? Di ba yung bahay namin, hiningi ng biyanan ko yung kalahati ng lupa namin, binigay ko sa biyanan ko. Tawag dito. Naibenta ng biyanan ko. Natayo na ang believer ng 2-story building. Sino magsasabing binanig nila ni-restore? Meron ko na prophecy sa Las Vegas. Uwi kayo sa Pilipinas. Hindi ko alam na may engineer pala yun. Payayamanin kayo ng Diyos. Umuwi dito, pinayaman. Tinatawag dito. Hinahanap ako. Ano pwede na bigay sa iyo? Ala. Gusto ka namin i-bless. Wag. Paggawa natin yung building yung 3-story, baka pasira, okay na yan. Nagpe-pray kami, hindi na kami pataas, pababa. Sinabi ko sa kanya, gusto mo bang tumulong? Oo, sabi niya. Hindi pataas, pababa. Ganap ka. Naglalakad kami, baka binibenta yan. Hindi ko alam yung nasa likod na bahay namin na nabenta ng biyanan ko, binibenta pala ng 2 million. Binayaran, parang bibili ng candy. Binigay sa amin. Hello? Ayaw mo ba binibigyan ka ng bahay? Hindi ka bumibili, binibigyan ka. Tumawag po sa akin yung pastor sa, Bishop, ang gusto mong petsa ba ito sa September na pumunta ka? Kuha na po kami ng ticket. Business class. Oh. Tutulog ka lang sa plano, ayaw mo pa. Dito. Church. Tapos, 2 linggo lang gusto ko. Hindi po namin kayo papagurin. Pagkaturo nyo, pwede na kayo nakahiga, nakapapasal, ganito, ganyan. Lalo ko, dala na ako dyan .
Hindi ka mapapagod. Gabi-gabi may counseling. Ano yung ibig sabihin ng berde sa prophetic? Counseling. You know me, seven Spirit of God? Teka, dala ko yung record dyan. I-encourage ko lang kayo. The seven Spirit of God sa Isaiah 11, verse 2. The Spirit of the Lord is red. The Spirit of understanding is yellow. The Spirit of wisdom is orange. The Spirit of counsel is green. Pwede ding hope at pwede ding dollar. Hindi. Totoo yun. Knowledge is indigo. Fear of the Lord is violet. Kaya po yung, tatawag dito, yung rainbow, yun. Hindi kayo sensitive. Tawag dito. Hello? Yun ang seven spirit. Kaya makitira mo, may red, may orange, may yellow, may blue, may... Ito yun. Hello? Kaya mahabang turo ulit ito. Kasi marami pong revelation to. Napakaganda na ang ganda revelation dito pag naintindihan nyo. Tawag dito. No? Kala nyo. Kasi, ako, pasalamat ko sa Panginoon. Hindi ako nag-aaral sa Bible School. Pero salamat sa Panginoon talagang, tawag dito. Hindi ganun, may mga revelation about isa rito Tawag dito. Kaya pag naintindihan mo ito, hindi ka talo. Hello? Kaya nakita mo yung rainbow, dumasa, seven spirit pala ito. May red, may yellow, may green. Yun Tawag dito. No? Hindi lang tayo sensitive Tawag dito. At pag may forma yan, ito yung spirit, yung Spirit of the Lord. Tapos, di ba may gano'n, ito to. Ayan. Bigyan ko sa inyo ito, ha. Ito yung tinatawag ng Spirit of the Lord. Ito yung Spirit of knowledge, Spirit of counsel, Spirit of wisdom. Ito yung Spirit of understanding. Ito yung Spirit of insight, o tinatawag dito na might. Spirit of fear of the Lord. Kaya sabi Spirit, tawag dito, may kulay. Hindi basta may kulay. Tinatawag dito, merong ibig sabihin. Merong tinatawag. Kaya sa prophetic, kaya hindi maintindihan tawag dito. No? Kaya po ako, pagka ako nakita yung kilala si Pastor Cesar, mas matindi sa prophetic yon. Pag bibili ng sasakyan yun, ganito yon. August. Ngayon ay 4. Pupunta sa Proverbs yun. 8. Verse 4. Ganon siya kung mahusap si Lord sa kanya. Tawag dito. Kung merong kulay, o meron tinatawag dito anong tatak, o ano. Sabi ko, kung prophetic, mas prophetic yun. Tawag dito. So, mas maraming sa yun. Tawag dito. Ganon talaga Tawag dito. Pati yung plate number niya, prophetic lahat yun. Tawag dito. Hindi ko mukha basta na pray kay Lord yun. Lord, kung ito po number na ito binibigay mo sa akin, makikita ko po yung taga-LTO doon sa kanto. May kasi kapitbahay ng taga-LTO yan Tawag dito. Bakit? Ay, Lord, yun nga. Ganun. So, pag hindi niya nakita, hindi. Tawag dito. So, kung maintindihan na natin, meron kang makukuha sa number. Kasi si Lord mahilig sa number. Hello? Hindi natin alam. Tawag dito. So, sa dami ko nakuha sa kalooban ng Panginoon, so, magkakaroon ka ng tinatawag dito, focus kay Lord, pagpapalain ka ng Diyos. Marami dito sa inyo nag-aaral. Marami dito sa inyo maganda trabaho. Tawag dito. Ako natutunan ko, ito, pag ako nakadinig kay Lord, may isang member ng church, kinausap ko, saan mo gusto magtrabaho? Sa Meralco o sa PLDT? Akala mo ako may-ari Anong posisyon ang gusto mo? Magkano sweldo gusto mo? Akala mo, kumuha ka ng kaprasong papel. Ang nakuha niyang papel, intermediate. Sulat mo gusto mo dyan. Saan mo gusto? PLDT. Lagay mo posisyon, lagay mo sweldo, ganyan na lahat. Napasok yun doon. Hello? Hindi ko kilala kung sino may-ari ng PLDT noon dito. Church, dapat meron ka na. Alam niyo, ang dami ko po pinapasok sa trabaho na walang kilala. Ang dami pinayaman ng Lord. Sabi ko,
sabi ko, magkukwento ko sa inyo, ang dami tayong building, ang dami tayong pinayaman ng Diyos, ang daming naging milyonaryo, ang daming na-restore sa... Sabi ko, Lord, salamat po, salamat. Sabi ko gano'n. Meron kayo nito. Matindi pa kayo. Dahil dito, pag ginamit kayo ni Lord. Hallelujah. Amen. Ang kailangan nyo, faith. Huwag mo na nag-aral ka ba, natapos ka ba, nakadinig ka eh. Tingnan mo, ako, umpisa mo sa ganito. Tingnan mo ako mag-minister sa iyo to. Ganun, para safe. Tawag dito, hindi. Sinabi sa akin ng Diyos, matatakot na yan. Tawag dito. Tingnan mo ako mag-minister sa iyo to. Ganun. Safe ka doon. Ito lang, tubig ko. Bawas na ito eh. Matatapos na tayo dito. Ako po, pag nakadinig kay Lord, sinasabi ko, pero tuturuan ko po kayo at wala ka nadinig. Sabi ng Bible, tongues, interpretation of tongues, and then prophecy. Kung magtatangs ka, tawag dito, hello, may interpretation yon. Tapos i-release mo para maging prophecy. Hello, tawag dito. Amen. So, ako, nadinig ko lang, kaya ako nag-release kanina, meron ako nadinig. Pag wala ako nadinig, meron mag-release. Amen? Tawag dito. So, kung mag-release ka, pero tinuturong kayo, kung nagtatangas ka, bumabad ka kay Lord, at sabi mo, Lord, gusto ko po magamit mo for your glory. Amen? Tawag dito. O sana mahanda radeye romokondoro kunda mahanda. Sana mimikunda radeye romokondoro kunda makanda handa deye. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Sana mahanda radeye. Romokondoro kunda makanda. Thank you, Lord. Hallelujah. Hindi ko alam kung sino dito, pero I see the word new beginning. Meron transition gagawin si Lord sa iyo. Sino ka man, tawag dito, hallelujah, maging sa trabaho, o sa lamakandaradaya. I see a new job, tawag dito, na bagong trabaho, tawag dito, na ibibigay ni Lord sa iyo, hallelujah, o sa lamakandaradaya, romokondaradaya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Kaya Pastor B-Boy, kasama na si ano nito. Isa lang naman kayo eh. In blessing, I bless you. Sa pagpapala, pinagpala kita, sabi ni Lord. Noon pa, sabi ng Panginoon. Sa karunungan, binigyan din kita ng karunungan, sabi ng Panginoon. Binigyan ko rin kita ng makadinig, makakita, sabi ng Lord. Huwag ka mag-alala, sabi ng Panginoon. Huwag kang mag-isip, sabi ng Lord, ng mga bagay na hindi dapat isipin, sabi ng Panginoon. Sa pagpapala, hindi pwedeng hindi tuloy-tuloy, sabi ng Lord. Sa blessing, sabi ng Lord, o sa lamamakanda. Nakakita ko siya ng alulod. Itong alulod dito, pag nakakita ka ng alulod ng tubig, tuloy-tuloy yung agos ng tubig. Itong alulod nito, hindi pangkaraniwang alulod. Malaking alulod to, tawag dito. Kaya malaki ang bulwak ng tubig, tawag dito, ng blessing. And the Lord is saying to you, sa pagpapala, pinagpala kita, dahil di ka naging maramot, hindi ka tinatawag dito nagmaramot, sabi ng Lord. Sa pagpapala, marami ka pang pagpapalang tatanggapin, sabi ng Panginoon. Hindi ko alam paano, I see the word also increase. Hindi ko alam kung ito ay increase ng promotion ng trabaho, increase ng financial, basta I see the word increase. Pero madalas sinasabi na pag-increase sa financial. Dito. Salamat Panginoon sa blessing. Salamat Panginoon sa lahat ng pagpapalang binigay mo sa Kanya. Salamat Lord. O salamat kandaradeye, romokondoro kundamahanda. I see also the word travel. Hindi ko lang sa kadadali ni Lord, pero sa the word travel, Panginoon, nag-impart po ako ng anointing. Kahit isa, Panginoon, may tinapos, may aral, Panginoon. Yung binigay mo po sa akin, Lord, mag-travel, O God, hallelujah. Na libre lahat, Panginoon. Salamat, Lord, maranasan po niya.
Thank you, Lord, sa buhay niya sa pangalan ni Jesus. Let the blessing of God be upon you also in the name of Jesus. Lord, let the increase. Hallelujah. Na dapat ma-increase. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. I see also business. Hindi ko alam kung nagpasimula ka ng business, pero I see the word business. Panginoon, salamat po doon sa business pa na yan, Panginoon. Ano may balak ng business, Panginoon? Salamat po agad na maghanap, Panginoon, sa kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Continue to bless this congregation, I pray. Panginoon, dinideklara ko, Panginoon, lahat na may utang, Panginoon. Cancellation of debt in the name of Jesus. Hallelujah. Sino ka mang may utang, pinagkakautangan, I speak, tinatawag dito, cancellation of debt sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Huwag mo na isipin paano ka magbabayad. Isipin mo, tawag dito, paano ka tutulungan ng Diyos. Paano meron hipo yung tao sa iyo. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon. Patuloy ingatan, pagpalain ang iglesia ng ito. Hallelujah. Anong sunod sa pagkatago mo sa kanila sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapusin ko dito sa salita nito. Next slide, please. Conclusion. Next slide. Do not entertain what other people say. Don't give up. Never give up your godly dreams and vision. Kung alam mo sa Diyos galing yung pangitain, alam mo galing sa Diyos yung tinatawag dito kapahayagan o panaginip. Tawag dito. Ako po nung tinanong ko ni Sister Emmy noon, meron ka bang vision? Meron ho. Kailan drawing? Pag nag-minister sa akin, kunin ko. Tawag dito. So siya drawing. So sa drawing niya, nag-minister sa akin yun. Sige, gawin nyo, sabi sa kanya, tawag dito. Wala po ako ibabayad sa inyo. Hindi ako magpapabayad. Kinausap ako ng Diyos. Iguguhit kita. Pero ito po, sabi niya sa akin, lahat ng ginamit ni Lord doon sa building niyo, pinagpala ng Diyos. Yung gumuhit, tawag dito. No? Kasi gawain ng Diyos yan eh. Tawag dito. Sa Diyos yan eh. So, sino man tumulong? Sabi ng Bible, Proverbs 19:17, sino man tumulong sa nangangailangan, ang Diyos may utang sa iyo. Hindi papayag ang Diyos may utang sa iyo. Hello? Pwede ka maningil. Hello? Pwede ka maningil. May isang businessman na pinaginip sa akin, Lord, na daya ito na 1.6 billion. Sabi ko, Lord, ba't ganun itsura niya? Sabi na daya sa pera yan. Tawag dito. So, tinawagan ko. Sabi niya, paano mo nalaman yun? Tawag dito. Sa panaginip, sabi ko, tawag dito. Pwede tayo magkita. Nasa Italy ko noon eh. Tinawagan ko siya eh. Pag-uwi ko na lang, daronig ko pa ako dito, sabi ganun. So, pag-uwi ko, kasi sabi ko sa kanya ganito eh, mabait ka kasi, di ka mabuti. Ano yung sabihin? Yung mabait, tinotolerate yung mali. Yung mabuti, hindi. Kasi mabait ka, kaya naloko ka. Ang dumaya sa kanya, mga pastor, na pinagkatiwalaan niya sa housing project niya. Ba't ko kinakwento ito? Tawag dito. Ang tanong niya sa akin, makakabawi ba ako? Oo naman, dami mong tinulungan. Hello? Ang dami pinagpala. Ginamit ka, Lord, sa body of Christ. Kaya nadaya ka. Kasi mabait ka nga, hindi ka mabuti. Kaya mabuti ka, hindi ka mabait. Eh, ano gagawin ko? I-demanda mo. Eh, baka magpakamatay. Walang papakamatay, papaalam. Ang saan niya. Kasi kung hindi mo gagawin yan, mabait ka, lulukuin ka lang. Hindi titino yan. Ang saan niya. Sabi nila, di ba born again mabait? Nung kami po nanakaw sa tindahan, hindi ko alam sino nagnakaw. Nag-pray kay Lord, Lord, pakita mo po sa akin sino nagnakaw. Pag kami lang nakita ko, kami lalaki. Lord, pabalikin mo po. Bumalik. Hindi nahuli namin. Dito, adik. So, tuwag ko ng pulis. Pagkatapos, tawag dito, dumating yung lola, nakikiusap. Di ba kayo mga born again mabait? Opo. Dapat pakukulong may apo ko. Mabait nga po kami.
Pero kailangan mabuti rin kami. Kasi dititino yung apo nyo. Pag di namin pinakulong yan. Kasi adik, nakukonsintin nyo. Tawag dito. Sa madaling salita, tawag dito, tumino. Kasi di mo ginawa yun, hindi titino. Hello? So, huwag mo intindihan kung ano sinasabi ng tao. Ano sinasabi ng Diyos sa'yo? Ano yung nakita mong pangitain? Ano yung nakita mong vision? Ano yung nakita sinabi sa'yo? Tawag dito. Hello, paano kaya yaman? Sabi nyo, yayaman ka eh. Ano ba sabi yayaman? Sa business. Bigyan ka ng business sa Lord. Ako, magkukwento po ako sa inyo. Di ba, nakakwento ko na siya paano yumaman sa manok. Paano yumaman doon sa isang bulok na 10-wheeler. Ngayon, hindi ko malala kung 80-wheeler na isa sa kanya. Nagkaroon tayo sa building. Tawag dito. Pati business sinasabi ng Diyos. Tawag dito. Hello? Kaya lang, pag binigyan ko ng business, mahalin mo. Hello? Nagkukwento nga kami ni Pastor kanina eh. Ikaw lang nagtatravel mag-isa? Oo. Ba't di sumasama mismo? Naku, mainipin. Ayaw na malamig, ayaw na mainit. Salo sa lamig, salo sa init. Eh, sinama ko sa Italy, tumatawag sa amin eh. Oh, yung bang asukal, natariyan na, yung mantika, ganito, ganyan. Patay, sabi ko. Paano sasama yun? Tawag dito. Hello? Mahal niya tindahan eh. Hindi ko sa pwede. Mahal din niya iglesia. Mag-guna yung church, kaya may ginamit. Tawag dito. Kaya pag binigyan ka ng mahalin natin. Tawag dito. So, believe in His Word, the Holy Spirit will guide you. Amen? Ang dami-daming gustong pagpalain ng Diyos. Tawag dito. Isang araw, sabi ko nga, tawag dito, kanina, ang ganda ng lugar niyo, parang ayaw na kayo umalis dito. Pero ipagpapagawa kayo na rin ng building. Amen. Tawag dito. Na ano. Hindi namin pwede yung tawag dito. No? Kasi, si Lord, pag magpasimula, hindi pwede tatapusin. Amen. Hindi siya yung tawag dito na, kasi ito natutunan kay Lord eh. Hindi siya pabago-bago na isip. Pag inutusan ka sa Cubao, hindi pwede sa Quiapo. At hindi pwede ang Lord nakikiusap. Nagkukumand yan. No, pag sinabi niya, makinig ka, sumunod ka, tawag dito. At di kayo matutuyo, tawag dito. Kayo nga, kung kayo gagamitin ni Lord, tandaan nyo, di na kayo matutuyuan. Di kayo matutuyuan. Sino man gamitin ni Lord yan? Sino man magpala sa gagawin ni Lord na building na yan? Di kayo matutuyuan. Ako sasabi sa inyo. Tawag dito. No, kaya sabi ko, Panginoon, salamat po. Tingnan nyo, ginamit po kami sa kalulutan ng Panginoon na revelation ni Lord sa akin. Sabi ko kay Lord, lahat ng tatanggapin ko, Lord, bibigay ko sa gawain mo. Pati personal na binigay sa akin, binigay ko doon. Dito. At doon ko nakita katapatan ng Diyos. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Dito. Nakapagpala ka pa sa iba. At yung pong church, naging pagpapala sa body of Christ yun. Kasi mismo mga pastor, di naniwala. Hindi ko namin sila masisisi. Mga member ka, di naniwala eh. Tawag dito. No? Kasi nadinig ko yung tinig Lord. Before the end of 2009, dilipat kayo doon. May pecha pa eh. Tawag dito. Pag tinignan mo yung building, kakalahati, skeleton lang. Two-story building yun. Tawag dito. Lord, sabi ko. At ito pong huli, papalitan namin yung bubong. Sabi ng miss ko, butang tayo sa bangko. Hindi tayo utang sa bangko. Bakit? Tinayo walang utang yan. Ba't ka utang ka? Ano gagawin natin? Pala tayo, malamig tayo manalangin. Kausapin yung mga leader. Sabi mo, hindi tayo utang. Ayoko na utang. Ganun. Sabi ng isang leader, makinig kayo dito ha. Ako po, meron akong 50,000. Ipahiram ko na sa church. Yung 5 nagsalita niyo, may 50,000 pala yun. 350,000 na kailangan. Tawag dito. Adi, binigay, nagawa, eto na. Nung sosoli na, sabi nung, hindi po, binigay ko na po sa church yun. Makinig kayo mabuti ha. Binigay ko na po sa church yun. Ano kapalit noon? Yung 3 anak niya, pinag-aaral ng boss niya, sa Lasal at sa Ateneo.
Yung asawa niya, binigyan ng 100,000 sweldo. Binigyan siya ng 2.6 million na Kia. Libre. Yung isa, kalahati lang po kukunin ko. Ano binigyan Lord? Bahay. Paano siya nagpapatay ng bahay na walang pera? Tawag dito. Yung tatlo, sinuli namin tinanggap nila kasi kailangan nila eh. Pero yung hindi kumuha, tawag dito, at ng bless ni Lord. Tawag dito. Kaya hindi maunahan ng Diyos. Hanggang nagbibigay ka, hindi ka matutuyuan. Tawag dito. Yun lang ginawa niyo step forward kay Lord na yan. Malaking bagay na yan. Ginawa niyo na yan, tawag dito. Tawag dito. In blessing, I will bless you exceedingly abundantly. Beyond expectation, imagination, and thinking, because God is able to give, because there is power working you, the Holy Spirit. Shalom.